Dominant Protector. Credit to the author. 101 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noon pa man ay iniisip na ni Terence ang Art of Dragon Mastery bilang isang bagay na nagpalakas sa kanyang katawan, isang bagay para sa ikabubuti ng kanyang sarili. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na ito ay nagbigay daan sa kanya na magbigay ng mga epekto sa pagpapanumbalik sa iba. Hindi nagdududa si Terence sa mga salita ni Donut, dapat mangyari iyon kung kahit ang lalaking nasa Jade ang nagsabi nito. Huminga siya ng malalim habang eksaktong idiniin ang kanang kamay sa down point ng matanda, sinimulan ang pag-awit ng Art of Dragon Mastery. Ang enerhiya sa loob ni Terence ay lumabas, at ang biglaang pagdaloy ng nakapak na enerhiya ay dumaloy sa katawan ng matanda sa pamamagitan ng kanyang down point. Nagulat si Terence sa dami ng enerhiyang sinisipsip ng lalaki. Isa ba ito sa mga diskarteng nakakakuha ng buhay mula sa mga nobela ng Wuxie? Ang down point ng matanda ay humihila sa enerhiya ni Terence kaya nagdilim ang kanyang puso. Hindi mapigilan ni Terence na maramdaman ang mabilis na pag-alis ng kanyang enerhiya sa kanyang katawan. Bagaman, ang enerhiya na kinukuha ng katawan ng matanda ay hindi katumbas ng anuman kung ihahambing sa kabuoang reserbang enerhiya ni Terence. Ang enerhiyang nawala sa kanya ay parang buhok sa likod ng toro, hindi gaanong mahalaga. Ang matanda naman ay tila bumabawi ng mas malakas na tibok ng puso, at ang puti ng mukha ay kumupas na rin. Ilang sandali pa bago huminga ng dahan-dahan at matatag na muli ang matanda. Iyon lang. Hindi inasahan ni Terence na ang kanyang pagsasanay ay magbubunga ng mga epekto sa pagpapanumbalik ng ganito kalakas. Nanaginip ka ba, Mr. Terence? Ibinalik mo lang siya sa kanyang regular na estado. Kailangan mong nasa ikatlo o ikaapat na yugto man lang para ganap na gumaling ang kanyang sakit. Nag-research din ako tungkol sa Art of Dragon Mastery. Ito ay para lamang sa pagpapalakas at pagpapabuti ng katawan, iyon na. Huwag mong isipin na maaari mong gamutin ang anumang sakit ngayon. Sabi ni Donut sa isip ni Terence. Kaya ganyan yan. Si Terence, gayunpaman, ay hindi nagulat o nadismaya sa napagtanto sa lahat tila sa mga salita ni Donut na siya ay magiging parang Diyos sa mga huling yugto, lalo na kung isasaalang-alang ang mga bagay na kayanan niya sa unang yugto. Darling, tignan mo. Mas maganda na ang papa mo ngayon, mas maganda na siya ngayon. Normal na rin ang paghinga niya. Excited na bulalas ni Hero habang tinuturo ang matandang nasa lupa. Itinulak ni Tommy ang kanyang asawa sa gilid, asar na asar pa rin sa kanya. Sinisigawan ng babae Terence kanina. Sabi ng mga tao, mas mabilis na nagbabago ang mukha, attitude, ng mga babae kaysa sa kaya nilang buksan ang mga pahina ng libro, at ang asawa niya ang pinakaklasikong kaso ng stereotype na iyon. Kumusta ang aking ama, binata? Dapat ay maayos siya, para sa karamihan. Mahinang sabi ni Terence. Hindi na niya kailangang bumisita sa ospital. Sa palagay ko ay gising siya mamaya. Talaga. Salamat, kaibigan. Salamat. Taos-pusong sabi ni Tommy habang nakahinga siya ng maluwag. Malamang patay na ang kanyang ama kung hindi dumating si Terence. Hindi man lang naglakas loob si Tommy na hawakan ang matanda nang una itong bumagsak. Ayaw niyang lumala pa ang kanyang kalagayan sa anumang paraan bago dumating ang ambulansya. Si Terence ay nagbigay ng okay matapos siyang iligtas, gayunpaman, at si Tommy ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagyuko sa kanyang ama, na nagbabalak na kunin ang matanda. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata sa sandaling iyon, ang boses ay namamaos at nanghihina kasabay ng kanyang pagsasalita. Tulungan mo ako. Tay. Hayaan mo na ako. Matamis na sabi ni Hero habang naglalakad at inabot ang kamay sa matanda. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, itinabi ng matanda ang kamay ng babae sa isang malamig na Bumagsak siya sa sahig, ngunit may natitira pa siyang antas ng kamalayan sa buong pagsubok. Narinig niya ang ipinakitang saloobin ng babaeng ito, hanggang sa pag-frame ng iba. Inisip ng matanda na ang pag-uugaling iyon ay lubhang kasuklam-suklam. Tatay, ako. Napakurap si Hero sa gulat, at may sasabihin pa sana nang sumulyap si Tommy sa kanya. Dad, ano pong kailangan nyo? Tanong ni Tommy habang inalis niya ang kanyang ama sa lupa, para lamang makita na ang kanyang matanda ay sinusubukang maglakad papunta sa kinaroroonan ni Terence.
Tulungan mo ako doon sa batang lalaki, gusto kong pasalamatan siya. Sabi ng matanda, maliwanag na alam niya kung sino ang may pananagutan sa pagliligtas ng kanyang buhay. Naantig ang damdamin ng matanda kay Terence, at nakita niya ang kanyang sarili na nagustuhan agad ang lalaki. Hindi niya alintana ang taong tumawag sa kanya ng maliit na bata, kahit kaunti, malamang ay kasing edad niya si Old Linford sa bahay, at ang pagtawag kay Terence na isang maliit na bata ay hindi talaga bagay. Ayos lang po, sir. Napadaan lang po ako. Nakangiting sabi ni Terence. Nakikita ko. Ang lalaki ay mukhang mas malusog kaysa dati. Angina pectoris ay hindi isang pangmatagalang sakit, kung tutuusin. Nailigtas mo ang matandang ito ngayon dito, at hindi ko malilimutan iyon. Tommy, kunin mo ang numero ng telepono ng hamak na bata, dapat nating tiyakin na mabayaran siya. Sure thing, Dad. Sabi ni Tommy habang nilinggan niya si Terence. Narinig na ni Terence ang mga salita ng matanda, at hindi na niya kailangang ulitin ang anuman. Okay lang, hindi ko kailangan ng anumang kabayaran, ang pagpapaalis lang sa kaibigan ko ay ayos na. Mahinang sabi ni Terence, maliwanag na walang pakialam sa mga gantimpala. Siya ay isang kabataan na may mataas na sweldo, kung tutuusin, at ang pera ay hindi talaga iyo sa ngayon. Tinulungan niya ang lalaki na pabayaan si Melissa, sa simula pa lang. Muling namula ang mukha ni Tommy nang marinig ang mga salita. Sinaman niya ng galit si Hero bago bumalik kay Terence. I really do apologize, my friend. Don't put yourself at the same level with my wife. This thing was nothing to do with your friend in the first place. She can leave anytime she wants. Haha. Nakangiting tugon ni Terence bago lumingon sa matanda. Well, aalis na ako, mister. Huwag kang mag-alala tungkol sa reward o anuman, okay lang, ingatan mo ang iyong sarili. Naiintindihan ko, anak, naiintindihan ko. Sabi ng matanda, halatang sobrang pagsang-ayon kay Terence. Nakikita kong hindi ka isang taong kulang sa pera, kung tutuusin mula sa kotseng minamaneho ng iyong maliit na kasintahan doon, ayos lang, gagawin ko ito. Tommy, ibigay ang numero ng telepono ko sa batang ito dito. Anak, tawagan mo ako kung bibisita ka sa Yanjing sa bakasyon, personal kitang babatiin. Ah, sigurado. Tumango si Terence, walang balak na matigas ang ulo na tanggihan ang mabuting hangarin ng matanda. Si Yanjing naman. Kanina pa siya, oo, pero hindi nagbakasyon. Nagkaroon pa ba siya ng oras na maglibot sa ibang mga lungsod, kahit? Si Tommy, sa kabilang banda, ay lubos na natulala sa inaste ng matanda. Ang kanyang ama ay hindi ganoon kadaling makipag-init sa mga tao, lalo na ang isang random na bata na kakakilala lang nila ilang sandali ang nakalipas. Nailigtas nga ng lalaki ang kanyang buhay, ngunit gayon paman. Nasabi na ng kanyang ama ang mga salita, gayon paman, at si Tommy ay hindi tumututol. Inilabas niya ang sarili niyang business card bago isulat ang numero ng telepono ng kanyang ama dito, sabay kilos kay Terence. Kinuha ni Terence ang card at isinilid ito sa kanyang bulsa nang hindi ito tinitingnang mabuti. Tila walang pakialam ang matandang lalaki, ngunit tila umiiling si Tommy sa loob. Pagkatapos ng lahat, may mga sangkawin ng mga tao na nais na makuha ang kanilang mga kamay sa numerong iyon. Isang ambulansya ang tumunog sa hindi kalayuan. 20 minuto na lang simula nang magsimula ang lahat. Ito ay hindi mabagal, lalo na kapag ito ay isang business district na kailangan nitong magmaneho. Dad, nandito na ang ambulansya, dapat ba tayong magpa-check up? Maingat na sabi ni Tommy matapos marinig ang sirena. Bakit ko gagawin iyon kung nakabawi na ako? Mabilis na tumanggi ang matanda. Alam ko ang aking katawan, pinakamahusay na ang ospital ay hindi gagawa ng anumang mabuti sa akin. 102. Hindi gaanong nagsalita si Tommy, sumunod lang sa gusto ng kanyang ama. Nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang mga tao natapos na ang palabas. Aalis na sana si Terence sa eksena kasama ang mga tao nang pigilan siya ng boses ni Melissa. Maghintay. Ah, anong meron? Sabi ni Terence, biglang itinuro ng kanyang daliri ang sasakyan na medyo malayo sa kanya. Hindi ka makakaparada dito, alam mo, pagmumulan ka nila. How? Kumurap-kurap si Melissa, hindi inaasahan na babanggitin ni Terence ang bagay na iyon nang wala sa oras. Nakangiti niyang tugon. Salamat sa ginawa mo doon, hindi ko inaasahan na magiging doktor ka.
Ilang Eastern massage lang ito, maaari kang kumuha ng libro tungkol dyan mula sa New Apollonia at alamin kung gusto mo. Casual na sabi ni Terence, walang intensyon na magbunyag ng anuman sa babae. Hindi inaasahan ni Melissa na magiging ganoon ka-simple ito, ngunit talagang parang Eastern massage ito, ngayon na naisip niya ito. Well, maraming salamat pa rin. Mahihirapan ako kung hindi ka sumama. Ang babaeng iyon ay hindi makatwira noong una. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, hindi ako nakapagpasalamat sa huling pagkakataon, ngunit sa palagay ko ay tayo na ngayon. Guess we are. Sabi ni Melissa na nakakunot ang noo. Gusto sana niyang imbitahan si Terence na kumuha ng makakain kasama niya, at kailangan din ng kaunting lakas ng loob. Hindi niya talaga magagawa iyon ngayon, pagkatapos ng sinabi ni Terence, lalo na noong siya ang babae. Mag-ingat sa susunod, subukang iwasan ang mga matataong lugar kapag nagmamaneho ka. Sabi ni Terence sabay tango. Well, siya may mga kaibigan akong naghihintay sa akin. Oo. Oo naman. Tumango si Melissa, medyo nadismaya, wala ang mga magulang niya sa kanya, at makakasama niya si Terence saglit, ngunit naging abala ang lalaki. Hindi niya maiwasang malungkot sa naisip. Naisip niya na si Terence ay mas misteryoso at nakakintriga pagkatapos ng nangyari ngayon, isang binatang bihasa sa Eastern massage. Siya ay mukhang lubos na nagsasanay habang ginagawa niya ito, pati na rin. Ang matanda ay mukhang isang ganap na malusog na tao pagkatapos ni Terence sa kanya. Weird guy. Napabuntong hininga si Melissa habang pinagmamasdan si Terence na mawala sa malayo. Saka siya tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Gusto ni Terence na gumugol ng ilang oras kasama si Melissa kung hindi siya sumama kay Yasi at Cheryl. Iba na ang kalagayan niya ngayon, kung tutuusin nasa misyon siya. Sisubog na sana si Cheryl kapag nakita niya itong namimili na may kasama pang kagandahan. Nandito siya para bitbitin ang mga bag ng kanyang miss, kung tutuusin. Pagkatapos ay inilabas ni Terence ang kanyang telepono at nagpadala ng text kay Yasi. Nasaan na kayo? Maya-maya sumagot si Yasi. Mga tindahan ng Pablo, ikatlong palapag, seksyon ng bra. Medyo natahimik si Terence sa text. Seksyon ng bra. At hindi ba bahagi ng Pablo Industries ang Pablo Stores na mimili si Miss sa tindahan ng kanyang pamilya? Umiling si Terence. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang malaking sign na Pablo Stores. Tiyak na hindi ito maliit, ang mga label at direksyon sa front door ay nagdetalye ng maraming brand, kabilang ang mga internasyonal at lokal. Ang karamihan sa mga pinili ay lahat ng nangungunang tatak, at wala kahit isang maliit na bilang ng mga regular na tatak. Sumakay si Terence sa elevator at lumabas sa ikatlong palapag para lamang makita na ang buong palapag ay nakatuon sa mga damit na panloob at mga gamit sa kwarto. Nagpadala ng text si Terence kay Yasi na sinasabing dumating siya habang naghihintay. Hindi sumasagot si Yasi, ngunit hindi ito inisip ni Terence, malamang na sinusubukan ng babae ang isang bra o kung ano. Shell Gaoyoy. Dito. Inangat ni Terence ang kanyang ulo sa biglang tawag, at nakita si Yasi na kumakaway sa kanya sa di kalayuan. Ang babae ay tila may hawak na itim na bra sa kanyang kamay. Kumurap si Terence bilang tugon, sa pag-aakalang isang weirdo lang na tulad ni Yasi ang makakagawa ng isang bagay na walang kahihiyan tulad niyan. Nagmanman siya pagkatapos, at nagsimulang maglakad patungo kay Yasi sa ilalim ng gulat na mga tingin ng iba pang mga customer. Ang antas ng kawalang hiyaan ni Terence ay higit sa kakayahan na harapin ang ganitong uri ng sitwasyon, minsan pa nga siyang nag-crossdress para sa isang undercover na misyon. Si Terence na naglalakad papunta sa kanya ng ganoon nang may bra siya sa kanyang kamay ay naglagay ng nahihiyang tingin sa mukha ni Yasi, gayunpaman, at mabilis niyang inalis iyon habang ang iba ay nakatingin sa kanya. Maging si Cheryl ay lumayo kay Yasi, kumikilos na parang hindi niya kilala ang mga taong ito. Nagsisimula na talagang mapahiya si Yasi, gusto lang niyang guluhin si Terence nang iwagayway niya ang bra sa kanya, hindi niya akalain na lahat ay nakatingin sa kanila ng ganoon. Shoo! Nakakahiya ka naman. Sabi ni Cheryl habang nakatitig kay Yasi sa gilid. Paano mo nagawang? Sheila. Hindi ko alam na titingin ang mga tao. Mahinang sabi ni Yasi, hindi alam na sobrang nakakahiya.
Ang mga taong namili doon ay hindi ang uri na iniisip ang negosyo ng ibang tao, at hindi nagtagal ay bumalik sa kanilang sariling mga alalahanin pagkatapos ng ilang tingin. Namumula pa rin ang mukha ni Yasi nang dumating si Terence. Medyo naaliw si Terence. Tapos na kayo. Ako na magdadala ng gamit mo. Tapos na. Nagsisimula pa lang tayo. Sabi ni Cheryl, nabigo pa rin sa pagmamadali ni Terence sa magandang babae para tulungan siya sa aksidente. Bakit pa siya pupunta at gagawa ng ganoon? Eto, kunin mo itong mga bra. Ha? Huminto si Terence habang sinusubukang i-proseso ang order. Hiniling lang ba sa kanya ni Miss na bitbitin ang kanilang mga bra? Siya ay medyo mas walang hiya kaysa sa iyong karaniwang tao, ngunit gayon pa man. Hindi maganda para sa kanya na may dalang dalawang bra habang sinusundan niya ang dalawang batang babae, ngayon ba? Napansin niyang nakasukbit na ang bra ni Cheryl, at nakahinga ng maluwag. May tatak lang na nakatatak sa shopping bag. Walang makapagsasabi kung ano ang laman. Iyo? Tanong ni Terence habang lumingon kay Yasi. Eto. Sabi ni Yasi habang inaabot ang bag niya kay Terence. At kasama niyan, sumunod si Cheryl kay Terence sa likod ng dalawang babae, tinitiyak na panatilihin ang kanyang distansya sa buong oras. Si Terence ay may dalang higit 10 shopping bag nang biglang umikot si Cheryl. Terence, nakabili ka na ba ng damit? Ako. Sa tingin ko maganda ang ganito. Sabi ni Terence habang nakatingin sa school uniform niya. Ayoko talagang bumili ng bagong damit. Hindi, kailangan. Iisipin ng mga tao na estudyante kami ni Yasi kapag nakita kanilang naka-uniforme. Matigas na sabi ni Cheryl. Tumango si Terence na may mapait na ngiti. Pero estudyante kayo. 103 pritong kabute at waste oil. Nagningning ang mga mata ni Cheryl habang nakatingin kay Terence na lumalabas mula sa fitting room. Hindi na niya ito inisip na magsasaka mula pa noong nakalipas na panahon, mula nang magpalit siya ng damit na ayon. Ngunit iba talaga si Terence na nakakasual na damit. Ang gwapo-gwapo mo ah. Hindi ka takatakang napakahusay mo sa mga babae, kahit si Amara ay itinapon ang sarili sa iyo. Nagsisimula na namang madismaya si Cheryl. Hindi na siya dapat nagpumilit na kumuha siya ng bagong damit. Wow! Sheila, tingnan mo. Mukhang napakahusay ni Cheryl Guy. Isa na siyang kwalipikadong kalasag ngayon, sa tingin mo ba? Tuwang-tuwang bulalas ni Yasi habang tinitingnan ang bagong imahe ni Terence. Ano ang hitsura ko? Napag-isipan ni Terence na kumuha ng suit, ngunit napagdesisyonan na kung hindi man ay nagsuot ng dalawang set ng casual na kasuotan, sa halip magmumukha siyang upahang kalamnan kung susundan niya ang miss na nakaitim na suit. Pangit. Nakahikab na sabi ni Cheryl habang hindi pinapansin si Terence. Ah. Ngumiti si Terence bago tumingin kay Yasi. Ano sa tingin mo? Ah. Sumulyap si Yasi kay Cheryl, nakaramdam ng kaunting guilty habang nagsasalita. It's okay. Kukunin ko lang ang mga ito. Sabi ni Terence habang inilalabas niya ang bank card na nakuha sa kanya ni Fredo. Let me, sabi ko, magbabayad ako. Sabi ni Cheryl sabay bangon sa upuan. Nagkibit-balikat lang si Terence. Walang kwenta ang pag-awayan kung sino ang magbabayad, walang dapat patunayan dito. Ang pera sa kanyang card ay mula kay Pablo, pagkatapos ng lahat, at ang pera sa card ni Cheryl ay mula rin kay Pablo. Walang pinagkaiba. Tapos na tayo, may gusto ka pang bilhin? Tanong ni Cheryl habang ini-swipe ang card niya. Naisip ko talagang kumuha ng laptop. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh, laptop. Yasi, wala ka bang isa na hindi mo na ginagamit? Baka ibigay mo kay Terence. Medyo pagod si Cheryl, at walang laptop sa establishment na kinaroroonan nila. Kailangan nilang maglakad ng medyo malayo sa ibang lugar para sa mga bagay na tulad niyan. Oo naman. Sinabi ni Yasi, na hindi nag-iisip tungkol dito. Palaging may mas maganda, updated na mga laptop na lumalabas, at may computer pa rin sa bahay ni Cheryl, at malamang na oras na para makakuha ng bagong laptop sa oras na tumigil siya sa pamumuhay kasama si Cheryl, kaya bakit hindi bigyan si Terence ng laptop na gagamitin? Nagsalita na ang mga babae, at wala nang ibang sinabi si Terence. Pareho lang talaga. Pagkatapos ay lumabas ang tatlo sa gusali, at napansin ni Terence ang malaking linya sa gate ng parking lot.
Hindi naman talaga ganoon kalala si Cheryl, ngayong napag-isipan na niya ito wala siyang pakialam sa multa, ngunit maaari lang talaga niyang tawagan si Fredo at ipaayos ang isang lugar na nakalaan para sa kanya. Malamang na pinayagan ng may-ari ng complex si Cheryl na magkaroon ng kanyang parking spot kung ganoon din ang mga bagay. Tiningnan ni Cheryl ang kanyang sasakyan bago ibinigay kay Terence ang susi. Bakit hindi mo pa-underin ang kotse dito? Mapait na ngumiti si Terence habang kinukuha niya ang mga susi. Nandoon pa rin ang dalawang sasakyan na pumipisil sa Audi, at hindi mailalabas ni Cheryl ang sasakyan mula sa makitid na sukat na iyon. Natural, hindi problema para kay Terence. Pinaandar niya ang sasakyan at nagsimulang umusad ng kaunti bago pinaalis ang sasakyan sa espasyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa likod ng kotse nang may pagkukusa. Gusto mo pa ba akong maging driver? Sabi ni Cheryl na medyo naiinis. Pero, wala akong lisensya. Walang magawang sagot ni Terence. Ang nakulong ako sa loob ng 15 araw. Hindi nakaimik si Cheryl. Sino ang magpipigil sa iyo kapag nasa yugto ka na ni Amara? Nagpasya si Cheryl na itago ang kanyang iniisip habang pinaandar niya ang sasakyan. Sheila, kumukuha ba tayo ng pritong kabute ngayon? May isang kalye na puno ng mga food stand na medyo malayo sa business district, at binisita ng dalawa ang lugar noong huling beses silang namili dito. Hindi na kailangang sabihin, umibig si Yasi sa isang partikular na pritong mushroom stand. Sasabihin na sana ni Cheryl ang sigurado, nang maalala niya si Terence, na tahimik na nakaupo sa likod. Lumingon siya para harapin siya. Oy, saan ka pupunta? Ihahatid kita sa bahay kung wala ka. Oo, pupunta ako, why not, kakain lang tayo diba? Specialty ko yan. Seryosong tumango si Terence. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin, unang beses niyang marinig na may nagmamalaki sa kanyang kakayahang kumain. Gusto siyang tanungin ni Cheryl kung specialty din ba niya ang pagpoke, pero napagdesisyonan niya kung hindi masyadong nararapat para sa isang babae na magsalita ng mga kabastusan, kung tutuusin. Ha, Shield guy. Same here. Eating specialist din ako. Tuwang-tuwang dagdag ni Yasi, na para bang pinagtagpo ng tadhana ang dalawang espesyalista. Si Cheryl ay walang imak sa puntong iyon. Nakakahiya talaga. Gusto ko ng fried mushroom, ikaw naman. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Yasi, hindi napansin ang reaksyon ni Cheryl sa kanilang talakayan. Gusto ko ng chicken popcorn. Sabi ni Terence. Dahan-dahang tumahimik si Cheryl, hindi na niya kinaya. Hindi ba kayo nakarinig ng waste oil? Oo, ngunit Sheila, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pritong kabute, ano ang kinalaman ng basurang mantika sa mga kabute? Tulala na tanong ni Yasi. Og. Tahimik na umungol si Cheryl habang ibinababa ang kanyang paa sa pedal, inilulunsad ang S5 pasulong ito na lang ang natitira niyang paraan para makatakas. Talo na siya. Si Terence naman ay may ibang iniisip. Wala akong matindaan na si Yasi yung tipong mabagal. Hindi may palibot ni Terence ang kanyang ulo kung bakit hindi magawa ni Yasi ang koneksyon sa pagitan ng basurang mantika at pritong kabute, ngunit isang pagtingin sa banayad ng ngiti sa kanyang mga labi ay agad na naunawaan ni Terence, sinasadya ng dalaga. Walang mga parking space sa kalye ng pagkain, ngunit walang mga palatandaan na nagbabawal sa pagpark ng sabay-sabay. Nagkalat ang kalsada ng mga sasakyan, bilang isang resulta. Napakunot ang noo ni Cheryl, naghahanap ng lugar na maparedahan ang palaging pinakamahirap na bahagi. Ang demand para sa mga pribadong sasakyan sa Starfield ay tumaas sa nakalipas na 2 taon, at ito ay kaagad pagkatapos makuha ni Cheryl ang kanyang lisensya, din. Magpark ka. Sabi ni Cheryl kay Terence habang bumababa ng sasakyan. Kukuha ako ng makakain kasama si Yasi, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo mamaya. Don't mind US. Kay. Bumaba si Terence sa kotse bago muling pumasok sa tapat ng pinto. Nakakita siya ng maliit na siwang sa malapit at ipinarada ang sasakyan, mukhang hindi ito haarang sa daraanan ng sinuman. Medyo naiintindihan niya ang desisyon ni Cheryl na paghiwalayin din sila dahil ang pagkain sa mga food stall na tulad nito ay medyo sensitibo sa mga babaeng katulad niya. Hindi sila makakasama sa kanya habang nanunood sa kanila na kumakain, at habang walang pakialam si Yasi, ginawa ni Cheryl medyo reserved si Miss, at ayaw ni Terence na sirain ang kanyang gana kung maaari.
104. Komportibling nakasandal si Terence sa Audi S5 pagkababa ng kotse, tinahak ang maganda at abalang food street habang siya ay nagpapahinga. So peaceful. Gaano katagal? Nag-isip si Terence. Palagi itong trabaho noon kahit na siya ay nagkataon sa isang mataong kalye na tulad nito ay palaging inuuna ang pagpuno sa kanyang tiyan. Wala lang siyang luho na magagamit sa pagtingin sa mga tanawin. Fu! Ang malangis na usok na nagmumula sa iba't ibang stand ay pumuno sa hangin, kasama ang ilang halo-halong amoy mula sa mga bulok na dahon. Walang kasariwaan sa hangin, tulad ng uri na makikita mo sa mga bundok, ngunit ang buhay sa kalye ay nagpasigla kay Terence. Iniisip niya kung kailan niya magagawa ang buhay ng isang ordinaryong tao na tulad nito, mag-shopping at kumain sa mga food stand tulad nito kung gaano kabuluhan ang buhay na iyon. Bahagyang naginat si Terence nang imulat niya ang kanyang mga mata. Og! Nakita ni Terence ang dalawang babae na naglalakad papunta sa kanyang direksyon, mag-ina. Itinutulak nila ang isang 3 gulong na kariton na puno ng mga bangkito at mga kagamitan sa barbecue, maliwanag na narito para iset up ang kanilang stand. Maaaring si Amelia Dawson lang at ang kanyang ina. Malinaw na nakita siya ni Amelia, ngunit iniwas niya ang kanyang tingin si Mrs. Dawson, sa kabilang banda, na miss ng lubusan si Terence, natural na hindi rin siya batiin. Tiningnan ni Terence ang sarili niyang poster sa Audi S5 nakasandal siya sa sports car, parang isang bagay na gagawin ng isang mayamang bata para ipakita sa isang mahirap na babae na interesado siya. Ngunit hindi ganoon, walang intensyon si Terence na gawin iyon. Ang gusto lang niyang gawin ay mag-isip ng kaunti tungkol sa buhay habang siya ay nakasandal sa isang bagay, anong uri ng pagkakataon ang magpapadala kay Amelia ng ganoong paraan. Kinakamot ni Terence ang kanyang baba, nagpas siyang umalis sa sasakyan at tumungo sa kinaroroonan ng mag-ina. He'd seen them anyway, it'd be a bit disrespectful kung hindi man lang siya gagawa ng kahit anong pagbati. Hi po, tita. Sabi ni Terence, medyo nakakahiya. Ang babae ay ang kanyang nakatatanda, at walang paraan na siya ay magpanggap na hindi siya nakita at lumiko sa kabilang direksyon. Ah! Ikaw! Hindi makilala ni Mrs. Dawson si Terence sa unang sulyap, nakakuha lang siya ng casual na damit, pagkatapos ng lahat, nakasandal pa sa isang Audi. Ako ito, Terence. Pumunta ako sa kinatatayuan mo kasama ang aking kaibigan kahapon. Paalala ni Terence. Oh, ikaw pala. Naalala ko. Sabi ni Mrs. Dawson, medyo nagulat. Alam niya na ang bata ay isang malaking shot kung kahit na si Rowan ay natatakot sa kanya, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng background ng pamilya ang bata. Wala siyang ideya kung gaano kahalaga ang kotseng iyon na nakikita niya ngayon, ngunit napagtanto na ang pamilya ni Terence ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa casual na damit ni Terence, mas maganda siyang tingnan kaysa noong naka-uniforme siya kahapon, at mas nagustuhan ni Mrs. Dawson ang bata. Amelia, bakit hindi ka nag-hi sa kaklase mo? Itinaas ni Amelia ang kanyang ulo ng ayaw at tumingin kay Terence, nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang ina na nagtatayo ng stand dito noong weekend. How shameless could get the guy, pumunta dito ng maaga para hintayin sila ng ganon. Anong ginagawa mo dito? Para kumain. Sagot ni Terence na may mapait na ngiti habang pinandilatan siya ng babae. Yin. Hindi ka ba makapagsalita ng kaunti pa ng maayos? Si Mrs. Dawson ay lubos na hindi nasisiyahan sa inaasal ng kanyang anak, hindi lamang ang batang ito ang nagligtas kay Amelia mula sa mga kamay ni Rowan, siya ay nakuha pa niyang bayaran si Mrs. Dawson para sa kanyang mga pagkalugi. Sigurado siya na magkakaroon siya ng mapayapang oras sa pag-set up ng kanyang paninindigan mula ngayon, dahil malamang naiiwan siya ng ibang mga estudyante pagkatapos ng ginawa ni Terence. Hindi na kailangang sabihin, ang pasasalamat lamang niya para sa kanya. Ngunit ano ang nangyari sa kanyang anak na babae? Parang lagi siyang kontra sa bata. Siyempre nandito siya para kumain, ano pa? Isang marahas na titig lang ang ginawa ni Amelia kay Terence pagkatapos ng paggagalit, hindi niya ito deserve. Dahil doon, tumalikod siya at hindi na siya pinansin. Itong batang ito. Mr. Linford, sana ay huwag kang mag-isip. Paumanhin na sabi ni Mrs. Dawson, sinisigurado na dagdagan din ng karangalan ang kanyang pangalan, ngayong mas may ideya na siya kung sino si Terence. Okay lang talaga.
Isa pa, pakitawagan mo na lang akong Terence. Sabi ni Terence, hindi niya inaasahan ang patuloy na personalidad na ito mula kay Amelia. Umaasa siya na mapangalagaan niya iyon kung tutuusin, bihira ang pagmamataas sa mahihirap na pamilya. Si Terence, bilang isang resulta, ay natagpuan si Amelia na medyo lumalaki sa kanya. Malinaw na hindi nakaimik sa inasto ng kanyang anak, itinulak ni Mrs. Dawson ang kanyang cart palayo kasama si Amelia pagkatapos makipag-chat ng kaunti kay Terence. Umiling si Terence habang sumusunod siya sa likuran, sinisigurado na mapanatili ang isang malaking distansya sa pagitan nila. Ayaw niyang pagbintangan siya ni Amelia na ini-stalk siya. Kumuha si Terence ng 2 skewer ng chicken popcorn habang naglalakad, sinusubukang alalahanin ang huling beses na kumain siya ng chicken popcorn nang ipasok niya ito sa kanyang bibig ilang taon na ang nakararaan. Napansin niya si Mrs. Dawson na itinayo siya, ngunit nagpa siya si Terence na hindi siya masyadong mahilig pumunta ang pagkain ay masarap, ngunit hindi niya talaga gustong matitigan muli si Amelia. Mabilis siyang dumaan sa kanila at nakita sina Cheryl at Yasi sa dulo ng kalye tinutulungan nila ang kanilang mga sarili sa ilang wanton cold noodles, malinaw na napakamaanghang mula sa hitsura ng pulang laman sa loob ng mga mangkok. 2 subo si Cheryl nang inilabas niya ang kanyang dila para magpaypay dito, maliwanag na hindi niya kayang hawakan ang init. Pinalamig din ni Yasi ang kanyang dila gamit ang inumin. Ligtas ang 2, ngunit hindi nang ahas si Terence na lumapit sa kanila, ayaw niyang tumigil ang mga ito sa kasiyahan kung mapapansin nila siya, na nakalaan at lahat. Ang 2 ay mga babae, kung tutuusin. Mas marahas sila sa kanilang pagkain kaysa sa pag-uwi nila, sigurado iyon. Pwede ba akong makakuha ng wonton noodles, please? Sabi ni Terence habang nakaupo siya sa isa sa mga stand. Oo naman, anak. Nakangiting sagot ng may-ari habang inihahanda ang pansit para kay Terence. Ang gutom ni Terence ay hindi pa nabubusog sa ilang skewer at side dish dito at doon, kaya nagpa siya siyang kumuha ng isang buong bowl ng wonton noodles sa halip. Sinigurado niyang bantayan ang mga babae habang kumakain. Pumunta ang 2 sa isang fried mushroom stand, ngunit si Cheryl ay mukhang hindi masyadong mahilig kumain. Nag-away sila saglit bago umupo si Cheryl kasama si Yasi nang hindi sinasadya. Bahagyang napangiti si Terence sa pagtatalo maging ang 2 besties ay may magkaibang opinyon minsan. Binayaran niya ang pasit bago bumangon para sa ibang makakain. 105. May night market malapit sa Food Street, kasing abala ng Food Street mismo sa kabila ng pangalan nito maraming nagtitinda ang namumukod tangi. Naisip ni Terence na mamili siya ng kaunti doon, nakikita kung paano nag-e-enjoy pa rin sina Cheryl at Yasi. Mas gusto niya ang mga ordinaryong damit na ibinebenta sa mga lansangan kaysa sa mga dekalidad. Ang isang magandang mata at isang nakakaalam na isip ay maaaring magbunga ng mataas na kalidad na kasuotan kahit na sa isang lugar na tulad nito. Nakita ni Terence ang isang pamilyar na figure, hindi sigurado kung matatawa ba siya o maiiyak, tila patuloy na naghaharutan ang 2. Nakayuko si Amelia sa tindahan ng damit ng isang babae, na tila gustong-gusto ang damit na nasa kamay niya. Maaari mo bang gawing mas mura? Tanong ni Amelia pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Tingnan mo rito, maliit na miss ito ay may mataas na kalidad na material sa damit, at huwag mo na akong simulan sa paggawa. Ito rin ang pinakabagong fashion. Ilagay mo ito sa mga tindahan ng Pablo at hindi mo ito makukuha kung wala man lang 1,800. Paliwanag ng may-ari, na para bang ang damit ang pinakamagandang pirasong ibinebenta niya. I mean, 200 ang medyo, diba? Masasabi ni Terence na si Tanyin ay hindi haggler. Hindi naman. Hindi mo ba alam na ang lahat ng bagay ay nagiging mas mahal ngayon? Ang tela, ang pagkakigawa iyon ay higit sa 200 ngayon. 200 ang lumang presyo, itinataas ko pa ito pagkatapos na maubos ang kargamento na ito. Patuloy na pinupuri ng vendor ang kanyang stock. Ako. Taga Food Street ako dyan. Hindi ba pwedeng putulin mo lang ng konti? Bibili ako kung kaunti lang ang pinutol mo. Sabi ni Amelia, inilagay ang kanyang pagkakakilanlan sa hagelang table. Oh, galing ka sa Food Street. Tiningnan ng vendor si Amelia bago nagpatuloy.
You should know then, as a fellow vendor wala kaming gaanong kinikita sa negosyong ito dito sa night market. Ilan ba ang stores doon, hindi lang kami pwedeng magbawas ng presyo sa bawat customer just cause vendor din siya. May mga buwis pa akong babayaran bukas, and there's still the rent to take care. Not much left for profit. Hindi makapaniwala si Amelia bakit ang lalaking ito ay walang tigil. Bibili pa daw siya kung medyo mura lang, at sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa pagkakakilanlan niya bilang kapwa vendor. Bakit hindi na lang niya bawasan ng konti ang presyo? Dahil ba sa alam ng nagtitinda kung gaano niya kagusto ang damit, kaya ba siya umasta? Umiling si Terence sa mga paraan ng pagtawad ni Amelia, hindi iyon gagana. Nagpasya siyang tulungan siya ng kaunti, nakikita kung gaano kahirap ang pamilya ni Amelia at lahat. Yo, bro. Hindi ko alam na may paninindigan ka dito. Sabi ni Terence habang naglalakad, tinapik ang balikat ng vendor bilang pagbati. Ikaw. Tanong ng vendor, halatang hindi nakikilala si Terence. Hindi mo ba ako naaalala? Pareho tayong nakakuha ng mga paninda natin mula kay Old Sierra kanina, remember? Tumawa si Terence. Nag-set up ako noon ng tindahan sa night market sa Palanan. Oh. Ang vendor ay tumanggo sa kanyang ulo nang marinig ang mga salita. Ikaw pala. Sabi ko, no wonder parang pamilyar ang mukha mo. House business, buddy. Huwag na lang. May anak sa tiyan ang misis ko sa bahay, kailangan ko pa siyang alagaan araw-araw. No time to be doing business outside at all, I'm only here cause my sis visited, for old time's sake you know. Mahinahong sabi ni Terence habang nakasquat sa kinatatayuan. Kumurap-kurap si Amelia sa kedena ng mga salita na binibigkas ni Terence. Nag-set up sa Palanan. At kailan pa siya nagkaroon ng asawa, na buntis, kahit hindi ba high school student ang lalaki? Hoy, buti na lang lalaki. Tatay ka na ngayon, congrats. Isang tango ng ulo ang bati ng vendor. Sa totoo lang, gayon pa man. Hindi niya alam kung sino ang taong ito. Napakaraming lugar kung saan siya nakakuha ng kanyang mga paninda, walang paraan na maaalala niya ang bawat boss na may apelyido na kasing karaniwan ng Sierra. Dapat mayroong 3 o 5 sa mga nakakilala niya noon, kung hindi 10. Hindi niya masabi na hindi niya ito naalala, alinman ang tao ay kumikilos ng palakaibigan sa kanya dahil ang dalawa sa kanila ay malinaw na nagkita at nag-chat dati, ang tao ay nasa parehong negosyo na siya, pagkatapos ng lahat. Hindi rin naman niya masasabing hindi niya naaalala, bastos din iyon. Ang pinakamahusay na paraan ay ang magpanggap na naaalala niya siya. Oo nga pala, ang asawa kong iyon ay laging nasa harap ng salamin, tulad ng sinabi ko sa iyo noon pinakuha pa niya ako ng pampaganda at mga damit pang summer para sa kanya. Pupuntahan ko na sana siya, ngunit hindi ko akalaing magkikita-kita dito. Kukuha lang ako ng ilang damit sa stall mo. Talaga, kapatid? Masiglang sabi ng nagtitinda. Medyo malayo rin ang shopping center dito, kumuha ka lang ng 1 o 2 sa lugar ko, ibebenta ko sa iyo ng mura. Alam naman nating dalawa kung magkano ang nakuha natin, tama ba? Ay, pare. Kukuha lang ako ng 2. Sabi ni Terence habang kinukuha ang damit na tinitingnan ni Amelia, dinampot ang isang pares ng mixing male jeans habang nakasuot siya dito. Itong 2, please. Nakuha mo na. Sabi ng vendor. Ang damit ay dumating sa 45, pantalon 12.57 kway. Here, take 60. Kailangan ko pa sanang magbayad ng gas para makarating sa shopping center, okay? Sabi ni Terence habang inilalabas niya ang 60 kway mula sa kanyang bulsa. Hindi mangyayari iyon, pare. Pareho tayo ng negosyo, kung tutuusin. Sabi ng vendor sabay wave ng kamay. Maliliit na stall tulad ng sa amin, wala man lang akong natanggap na regalo para sa magandang balitang iyon tungkol sa pagbubuntis ng asawa mo. Hindi ako basta-basta kumita sa iyo. Haha, huwag kang ganyan, hindi ako pupunta dito kung gagawin mo to. Kunin mo yung 60, okay man. Sabi ni Terence, na parang medyo asar sa lalaking tinatanggihan ang kanyang mabuting kalooban.
Sige 60 na. Natatawang sabi ng vendor habang inilalagay ni Terence ang pera sa kanyang palad. Talaga, tao humanap ng oras para uminom sa hinaharap, ha? Siyempre, siyempre. Sabi ni Terence sabay tango ng kanyang ulo nang umalis siya sa lugar. Well, see you around. Hindi alam ni Amelia ang sasabihin habang pinagmamasdan niya si Terence na umalis dala ang kanyang damit 45 kway, seryoso. Sobra-sobra ang vendor na ito, ibinente ito sa kanya ng 200, ano ba? Ah, tama ano ang gusto mong bilhin ulit? Sabi ng vendor, biglang naalala ang kanyang customer habang kumakaway siya kay Terence, nakangiti pa rin. Yung damit na inalis niya. May stock ka pa ba? Tanong ni Amelia. Hindi, isa lang. Umiling ang nagtitinda. Bakit mo ito ibinente sa kanya ng 45? Ibebenta mo ito sa akin ng 200. Tanong ni Amelia, hindi nasisiyahan. Katrabaho ko ang lalaking iyon, okay. Nagkaproblema ka sa pagbebenta ko sa kanya ng 45. Sabi ng vendor, medyo naiinip. Masyadong nag-aalangan ang dalaga na talagang hindi siya mag-abala sa kanya kung hindi siya isang magandang babae. Siya ang kasamahan mo. Nagtataka na tanong ni Amelia. Oo, ano? Bumibili ka ng kahit ano o hindi? Nakakunot ang noo ng nagtitinda ano ang ginagawa ng babaeng ito, ang daming tanong kung wala siyang binibili. Ang kanyang asawa ay mas mahusay na hindi magkamali sa anumang bagay kung mahuli niya itong nakikipag-usap sa kanya mamaya. Oh! Umiling si Amelia bago tumayo para umalis. 106. Naguguluhan pa rin si Amelia sa buong bagay habang papalayo hindi ba niya nakita ang lalaking may sports car kanina. Paano naging posible na naglagay siya ng paninindigan? Siya ay isang high schooler, masyadong tulad niya. Paano naging makatuwiran para sa isang estudyante sa paaralan na magpakasal, legal pa ba iyon? Kinusat ni Amelia ang kanyang mga mata, iniisip na marahil ay pagod na pagod siya nitong nakaraang 2 araw. Marahil ay nag-hallucinate siya, na si Terence ay isang asshole rin. Walang paraan na mabunggo siya nito sa isang lugar na ganito. Bagaman, si Terence o hindi, ang lalaking iyon mula kanina ay isang ganap na haltak. Siya ang may gusto ng damit, at lumakad lang siya sa pag-agaw nito bago pa man siya pumayag sa presyo sa nagtitinda. Ang kalokohan. Galit pa rin si Amelia sa buong pangyayari habang naglalakad siya pabalik sa kanyang ina, nakayuko ang kanyang ulo. Nagplano rin siyang kumuha ng bagong damit. Natigilan si Amelia sa kanyang kinatatayuan, halos matamaan ang isang tao. Inangat niya ang kanyang ulo para lang makita si Terence na nakangiti sa kanya. Ano ka nakatayo dito? Para takutin ang mga tao. Para ibigay sa'yo ang damit. Sabi ni Terence habang inilalagay niya ang damit sa harap ng mukha ni Amelia. Hindi ba para sa asawa mo iyon? Sumimangot si Amelia, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Terence. Haha, trick lang yan ng haggler walang asawa or what, para lang ilantad ang presyong nakuha niya. Sabi ni Terence sabay kibet ng balikat. Hindi ka talaga marunong tumawad, alam mo ba? Pinapatay ka ng lalaki sa kanyang mga presyo, kaya't nagpa siya akong tumulong. Oh! Dahan daw ang naintindihan ni Amelia kaya lahat ng ito ay isang kwentong gawa-gawa niya para sa pagtawad. Kaya, binili niya ang damit para sa kanya. Nagsimulang magalit muli si Amelia nang isaalang-alang ang posibilidad, sino sa tingin niya si Terence, na nagregalo sa kanya ng damit. Hindi niya matatanggap na nagmumula ito sa kanyang mga kamay. Maraming lalaki ang gumagawa niyan kung hihilingin niya ito sa paaralan. Though, she really don't prefer doing something like that. Eto, kunin mo. Sabi ni Terence habang tinutulak niya ang damit papunta sa kanya. Ayoko ng gamit mo, kumuha ka ng refund para dito. Malamig na sabi ni Amelia, nagpapatuloy na. Sino ang nagsabing ibigay mo ito? Magbayad ka, 45 kway alam mo. Sabi ni Terence, natuwa. Huminto si Amelia, hinihiling ba ni Terence na bayaran niya ito? Hindi ba siya nandito para magustuhan siya, bigyan siya ng mga regalo at lahat ng iyon? Bakit siya hihingi ng pera?
Sinusubukan ba niyang pagtawanan siya? Hindi alam ni Amelia ang gagawin, gusto niyang umalis na lang at huwag pansinin ang lalaki, ngunit gusto niya talaga ang damit na iyon. Nagustuhan niya ito hanggang sa puntong pinag-iisipan niyang bilhin ito ng 200 sa kabila ng pagiging astig ng vendor at lahat. Sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, nakala ni Amelia na bibilhin pa rin niya ang damit dahil hindi naman plano ni Terence na ibigay ito sa kanya. Oo, pera niya iyon. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Inilabas niya ang kanyang pitaka sa naisip. 200 kway lang ang laman nito, ang kanyang buwanang allowance. Hinailan niya ang aming 50 kway note at ibinigay kay Terence. Ayan. Kinuha ni Terence ang pera nang walang sinasabi, saglit na ibinulsa ang kanyang mga bulsa bago tuluyang naglabas ng 4 na 1 kway na barya. Wala kang sapat na sukli, maaari ba akong magkaroon ng utang sa iyo ng 1 kway? Kinuha lamang ni Amelia ang mga barya mula kay Terence bago kinuha ang damit, umalis nang walang kahit isang salita. Bakit galit na galit siya? Anong ginawa ko? Pinitik ni Terence ang 50 kway note ng kaunti bago ito isinilid sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa food street. Bahagyang kumalma si Amelia habang naglalakad, napagtanto na ang ugali ni Terence ay hindi talaga pangkaraniwan sa mga mayayamang lalaki na humahabol sa kanya. Hindi niya sinusubukang ipilit ang sarili sa kanya, o sundan siya ng walang humpay. Bagong paraan ba ang naisip niya? Playing hard to get, para lang magpakita paminsan-minsan para ipakita ang pagiging gentleman niya. So yun pala. Tinadyakan ni Amelia ang kanyang paa sa lupa nang maalala ang mga aksyon ni Terence, ngayon muntik na siyang mahulog dito. Ang paghingi sa kanya ng pera ay dapat na sinasadya din. Gusto niyang ibaba niya ang bantay niya, para mas mapalapit siya sa kanya. Gusto ni Amelia na ihagis ang damit sa lupa at itapon ang kanyang galit kay Terence, ngunit nagpa siya na mas gugustuhin niyang panatilihin ang damit. Magandang damit yan, Yin. Nakangiting sabi ni Mrs. Dawson nang bumalik si Amelia. Matagal na niyang napansin ang kanyang anak na binibigyang pansin ang damit na iyon, hindi lang 1 o 2 araw. Nagpa siya siyang palakasin ang loob niya dahil doon. Halatang masyadong mahal ng dalaga. Oo. Mahinang tugon ni Amelia habang nilalagay niya ang damit sa kanyang bag. Magkano ang nagastos mo? Nakipagtawaran ka ba? Tanong ni Mrs. Dawson, nawawala ang ekspresyon sa mukha ni Amelia. 45. Matamlay na sagot ni Amelia. 45. Seryoso? Hindi ba 200 ang ibinebenta ng vendor? Paano mo nakuha ang presyong iyon? Gulat na sabi ni Mrs. Dawson. Tinulungan ako ng isang jerk na makipagtawaran dito. Sabi ni Amelia, na lalong nagalit sa pangalawa. Huwag na natin pag-usapan ito, nanay, tutulungan kita dyan. Umiling lang si Mrs. Dawson sa pagsabog. Hindi niya alam kung sino ang asungot na binanggit ni Amelia, ngunit hindi ba niya dapat pasalamatan ng tao kung tinulungan siya nitong makipagtawaran? Bakit naman siya magiging torpe? Lumiko si Terence sa kanto at nakita niya sina Cheryl at Yasi sa pritong mushroom place. Nagbabalot lang ang dalawa ng iangat ni Cheryl ang kanyang ulo, nakita si Terence na naglalakad na may dalang pares ng jeans sa kamay. Umangat din ang ulo ni Yasi nang marinig ang nagulat na tawag ni Cheryl. Wow! Cheryl guy, saan mo nakuha yung malaking pantalon? Curious na tanong ni Yasi habang nakaturo sa pantalon na hawak ni Terence. Nakuha ko na. Mukhang maganda ba? Tanong ni Terence habang inilalagay ang pantalon sa harap ng kanyang mga binti. Napakunot lang ng labi si Cheryl. Mukhang masamang tao ka kapag ganyan. May ganito akong nabasa noong grade school. Para kang matandang French thug. Dagdag ni Yasi sabay tango ng ulo. Hindi nakaimik si Terence. Jeez, may problema sa inyo. 15 kway ang ginastos ko dito, alam mo ba? Si Cheryl naman ang hindi makapagsalita. Tahimik na humajejek si Yasi, nakatikip ang kamay sa bibig. Ang isang tulad ni Terence lamang ang gagawa ng ganoon. Okay, uwi na tayo. Cheryl guy, baka maipakita mo sa amin kung ano ang hitsura mo sa pantalon na iyon dahil gusto mo ang mga ito. Hindi mo ito maisusuot ngayon, ha?
Anong nakakatuwa sa pagsuot niya ng pantalon? Naiinitin ka ba, Yasi? Sabi ni Cheryl habang kinukurot si Yasi. Akala ko gusto mo siyang makita. Inosenteng kumurap si Yasi habang nakatingin kay Cheryl. Nakita ko kung gaano ka nagulat nang dumating si Terence na may dalang pantalon na kilala mo. Hindi nagabalang magpaliwanag si Cheryl, napakaraming dirty thoughts ng babaeng ito. Ang pagpapaliwanag ng isang bagay na tulad nito ay magpapulala lamang ng mga bagay. 107. Hihilingin pa lang ni Cheryl kay Terence na kunin ang sasakyan nang huminto ito. Seryoso? Anong meron sa mga taong ito? Nakita rin ito ni Terence ang Audi S5 ni Cheryl ay napapalibutan ng ilang iba pang mga sports car, kahit na hindi masyadong magarbong tulad ng isang Geely at isang Rowan's. Ang pinakamahusay sa mga kotse ay isang Audi TT, kahit na ito ay nasa isang antas na mas mababa kumpara sa S5. Nagsimulang maglakad ang isang pares ng mga kabataang nakaistilong nakadamit patungo sa tatlo, sumisipol nang dumating sila. Sa iyo ang mga sasakyan na ito? Tanong ni Terence, sa pag-aakalang sila ang may-ari, hindi sila lalabas ng nagkataon kung hindi. Sa iyo ba ang kotse? Sabi ng isa sa mga kabataan habang nakatingin sa Audi S5. Ilipat ang iyong mga kotse. Mataimtim na utos ni Terence, hindi pinansin ang tanong. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Sabi ng isa sa mga babae habang tinutulak ang binata. S5? Yeah. What's the big deal? It's not like I can't afford it. Just wanted to chat with you a bit, since you have the newest version and all. Akin ang sasakyan. Sino kayong mga tao, lalayo ba kayo? O tatawag na ba ako ng pulis? Nakakunot ang noo na sabi ni Cheryl, not find this little miss very likable at all. Palagi siyang tumatawag ng pulis sa tuwing may mga ganitong sitwasyon sa nakaraan. Ho! Hindi sa iyo ang kotse. Sabi ni Miss habang nakatingin sa mga susi sa kamay ni Terence. Driver. Hanam, parang hindi. Binili ka ba ng Miss Jan para sa gabi? Scram. Nasa limitasyon niya si Cheryl, anong meron sa babaeng ito, napaka-vulgar niya, hindi ba niya nakitang si Terence ang bodyguard niya? Terence, tanggalin mo sila para sa akin. Og. Ngumiti lang ng mapait si Terence habang lumingon kay Miss. Well, narinig mo siya, sinasabi sa iyo ng Miss na mag-scram. Miss mo? Ha? Sabi ng babae, napatigil ng kaunti. I see. Bodyguard mo siya, di ba? Hindi na nagabalang magpaliwanag si Terence sa puntong iyon, piniling tumango sa halip. Paf. Boring. Ang ganda-ganda mo kaya inisip ko na lang na young master ka or something. Lumingon ang Miss at tumingin kay Cheryl. So sa iyo ang kotse. Gusto mo bang makipagkarera ng isang lap? Ano bang problema mo, race a lap? Bobo ka ba? Bakit ako makikipagkarera sa'yo? Sabi ni Cheryl. Ililipat mo ba ang iyong mga sasakyan o hindi? Siguro dapat kong ipatawag sa pulis na gawin iyon para sa iyo. Che, bakit hindi mo gawin iyon? Ngumuso si Miss. Hindi naman kasi may mga karatula na nagsasabing hindi tayo makakaparada dito, paano kung dumating ang mga pulis? Terence, harapin mo ito. Hindi na kinaya ni Cheryl ang babaeng ito, nagpas siyang magbigay ng utos kay Terence habang nakaturo ito sa kanya. Ako. Tanong ni Terence, itinuro ang sarili. Well, ang Miss ay nagbigay sa kanya ng mga utos sa tingin ko. Ako ay isang shale guy at lahat ng gandang panahon gaya ng anumang. Pagkatapos ay humakbang si Terence. Inililipat mo ba ang iyong mga sasakyan o hindi? Mas gugustuhin ni Terence na huwag maging marahas kapag nakikitungo sa mga mayayamang bata na tulad nito, karamihan sa mga young masters at young miss na ito ay hindi naman talaga masamang tao sa puso, kung tutuusin. Kulang lang sila sa tamang pagpapalaki, na nagresulta sa kanilang mga rebelding personalidad kapag sila ay lumaki. Nagkaroon ng pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga taong tulad niyan at ng mga gangster ng lipunan. Ito ay mga batang naghahanap ng kilig. Gumawa ng mga krimen ang mga gangster at nagkagulo para mabuhay. Hindi kami. Ano ang gagawin mo dito?
Sabi ni Miss sabay lagay ng kamay sa balakang niya. Alin sa mga ito ang sa iyo? Napangiti si Terence habang mahinang nagsasalita. Ito, so. Tinuro ni Miss ang Audi TT na direktang humaharang sa S5. Tumingin si Terence sa TT, ngumiti ng mahina maliwanag na ang babae ang pinuno ng grupo. Ang kanyang pamilya ay dapat na medyo mas makapangyarihan kaysa sa mga pamilya ng iba. Ang mga sports car tulad ng Geely o Rowan's ay hindi mura, ngunit ang sinumang pamilya na may sapat na komportableng netong halaga ay makakabili ng mga kotseng tulad niyan, hindi ito kahanga-hanga. Ang mga Audi TT na may pinakamababang specs ay hindi umabot sa 500,000 ERM, ngunit ang tatak lamang ay sapat na upang ihiwalay ang babae sa kanyang mga alipin. Ang plaka sa Audi TT ay ATT000, pati na rin na nagpapaliwanag kung ano ang nagbigay ng kumpiyansa sa batang babae. Hindi siya actress, gayunpaman, hindi mag-aabala ang kanyang mga magulang na isangkot ang kanilang mga sarili sa kanyang mga kalokohan kung sisiguraduhin ni Terence na hindi lalampas sa linya at panatilihin itong minimal. Per more dollar. Masasabi ni Terence na gusto ng kanyang pamilya na humiga siya ng kaunti, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kotse na kanyang minamaneho. Iminungkahi din ng plaka na iyon na may ibang tao sa pamilya ang bumili nito para sa kanya bilang regalo, o mula sa ibang kaibigan na gustong makasama ang babae. Pumunta si Terence sa Audi TT at inilagay ang isang kamay dito, agad na pinatahimik ang grupo habang pinagmamasdan siya, hindi sigurado sa pinaplano niya. Sabi ko, hindi iniisip nitong idiot na itulak ang sasakyan, di ba? Nagsalita ang isa sa mga kabataan na parang naiintindihan ang intensyon ni Terence. Nababaliw ka na ba? Parang 1 tonelada ang kotse at nakataas ang handbrake. Sa tingin mo kaya mong itulak iyon? Hindi pinansin ni Terence ang lalaki. Nagpadala siya ng mabilis na pagtulak sa kotse, at tumili ang Audi na nag-iwan ng mga linya ng mga marka ng gulong sa sahig. Fuck! Seryoso! Hindi makapaniwala ang kabataan. Seryoso! Sasakyan ko! Parehong nagulat at nalungkot si Miss Gasgas na lahat ang gulong niya. Si Terence, gayunpaman, ay walang nagawang higit sa lahat, at wala siyang masyadong dahilan para magpatuloy kung gusto niyang maghanap ng gulo. Nagsimula ang lahat dahil hinarang niya ang sasakyan niya sa harap ni Cheryl, in the first place. Sa isiping iyon, lumingon ang dalaga sa binata kanina na parang humihingi ng tulong. Nababaliw ka na ba? Iyan ang kotse ni Sis Trixie na sinaktan mo dyan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumindig ang kabataan para sa isang babae. Ang mga sitwasyong tulad nito ay nangangailangan ng presensya ng isang lalaki. Hindi ito isang bagay na dapat pagharapin ng isang babae. Sis Trixie. Nagulat si Terence sa pangalan. Nagkataon ba talaga siya sa maalamat na karakter na iyon? Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng dalaga, ngunit napagtanto niyang hindi iyon mukha ni Sis Trixie. Malamang magkaparehas lang ng pangalan. Thinks Sis Trixie is a celeb in Avalonia. Hindi pinansin ni Terence ang kabataang tumatalon. Hinailan niya ito sa gilid habang tinutulak niya ang mga Rowans na nakaharang sa tagiliran ng S5, na ikinagulat ng lahat. Ang pagtulak sa Audi TT palayo ay isang tagumpay, ngunit hindi ito isang imposible. Sinumang may sapat na lakas ay nakamit ang parehong epekto. Ang pagtulak ng kotse palayo sa gilid, gayunpaman. Iyon ay isang mas mahirap na gawain sa pamamagitan lamang ng pagsasaalang-alang sa dami ng pagtutol na ay dudulot ng pagtulak. Ikaw. Nasa mood pa lang ang kabataan na makipaglaban ng itulak ni Terence ang sasakyan palayo nang makitang ang pagpapakita ng lakas na iyon ay natigilan siya, nanlamig ang kanyang mga salita. Ito ay isang abalang kalye ng pagkain, masyadong. Hindi isang perpektong lokasyon para sa mga labanan ng grupo. Tatandaan kita, teka lang. Babawi ako sa'yo basta nasa Starfield ka. Galit na sabi ni Miss sabay tingin kay Terence. Pinahiya siya ng lalaki ngayon, at hindi niya iyon malilimutan sa lalong madaling panahon. 108. Sumakay lang si Terence sa Audi ni Cheryl, ganap na binaliwala ang sinasabi ng Miss.
Inapakan niya ang pedal, at pinalabas ang sasakyan mula sa maliit na siwang na ginawa niya mula sa pagtulak ng mga sasakyan. Ang bilis at katumpakan na kasama ay natigilan sa lahat ng naroroon. Ang pagbubukas ay halos hindi sapat para sa isang kotse na dumaan. Bahagya. As in wala pang 2 sentimetro bawat isa para sa magkabilang panig. Ang ganitong uri ng puwang ay lubhang hindi mapangasiwaan para sa isang normal na driver. Isang maliit na pagkakamali at ang kotse ay magkakaroon ng gasgas dito. Ang lalaking Terence na ito, gayunpaman, ay hindi nagpalipas ng isang sandali ng pag-aalinlangan bago pinalabas ang kotse, na malinaw na walang pagsisikap. Parang hindi niya naisip na magasgasan pa nga niya ang iba pang sasakyan sa simula pa lang. Isang tunay na master ang lalaking ito ay isang ganap na master sa likod ng gulong. Si Trixie Fane laugh. Ay ganap na natigilan, akala niya ay isang magandang lalaki lang ang lalaking iyon na may natitira pang lakas, isang taong nakakuha ng atensyon ng binata ng isa pang bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito rin kalakas ang kanyang pagmamaneho. Sumimangot si Trixie. Hindi pa siya kumukuha ng bodyguard dati, pero mas naiintindihan niya kung paano gumagana ang negosyo. Para makuha mo ang iyong sarili na tulad ni Terence, isang lalaking may ganoong uri ng lakas at walang kapantay na pagmaneho, na may magandang hitsura at estilo upang higit pa ito. Kahit na nagawa mong makahanap ng isang taong may mga katangiang iyon, ito ay magiging isang napakalaking halaga ng pera na kasangkot. Ang 2 miss sa likod ni Terence ay nagsimula na ring pukawin ang kanyang interes. Si Trixie ay nagpasya na siya ay magpaimbestiga sa kanila mamaya. Agad niyang kabisado ang plaka ng Audi. Inilipat ni Terence ang sasakyan ng hindi man. Tumitingin kay Trixie at sa kanyang grupo. Bumaba siya kaagad ng sasakyan bago pumunta sa likod sa kabilang pinto. Sa wakas ay naramdaman ni Cheryl na si Terence ay hindi gaanong nakakairito. Kung tutuusin, siya ay tunay na mapagmataas at mabuti ngayon, lalo na sa kung gaano kawalang kibo ang kalabang partido. Karaniwang kailangan niyang tumawag ng pulis para maayos ang usapin kung wala si Terence, pero itinulak lang niya ang mga sasakyan palayo sa 2 hakbang at agad na pinalabas ang sasakyan pagkatapos. Tinitigan niya ng bahagya si Trixie nang makapasok siya sa kotse. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa pedal, at nawala sa bakas ng usok. Si Trixie naman ay galit na galit. Wala man lang siyang masamang intensyon noong una, ang gusto lang niyang gawin ay makipagkarera sa may-ari ng sasakyan pagkatapos makita ang bagong Audi S5 na nakaparada dito. Hindi niya inaasahan na haharapin niya ang isang lalaki na ganoon. Ang sasakyan ay hindi kay Terence, kundi sa miss sa likod niya. Ngunit ang lalaking iyon ay mas nagalit sa kanya kaysa kay Cheryl. Siya ay isang ganap na Alapierce. Siya ay maganda tingnan, nakaistilong habang tinutulak niya ang mga sasakyan sa daan, at napakahusay sa mga kotse. Ngunit siya ay isang Alapierce. Siya ay isang Alapierce, kaya para saan siya nagiging mapagmataas? Hindi makapaniwala si Trixie na hahayaan na lang niya ang alipin ng isang tao na umakbay sa kanya. Anong nangyari doon? Mas mabuting huwag mo na akong makitang muli. Ipapakita ko sa iyo kung sino talaga si Trixie. Sis Trixie. Anong gagawin natin? Sabi ng binata, problemado rin. Ang sinumang nagmaneho ng Audi S5 ay kailangang maging isang bagay, at hindi sila naging walang ingat upang maningil pagkatapos ng mga taong tulad niya ng walang paunang pagsasaliksik. Nagnenegosyo ang kanilang mga pamilya. Hindi sila masyadong makapangyarihan sa mas malaking larawan, ngunit mayroon silang higit o mas kaunting paglahok sa mataas na antas ng Starfield. Alam nila kung gaano kalakas ang mas malalaking isda. Sila ay mga tao na nauunawaan ang kabigatan ng mga kahihinatnan. Ang kanilang mga ama ay may kapangyarihan, ngunit sila ay bastos kung sila ay nakipagtalo sa mga maling tao sa maling panlipunang hagdan. Hindi lang nila gagawing asar ang isang taong nagmaneho ng Audi S5 nang hindi nila alam kung anong uri ng karakter siya. Matagal nang matatalo ng kabataan si Terence kasama ang kanyang mga tauhan kung random dude lang si Terence. Gagawin niya ang lahat para makuha ang pabor ni Trixie, ngunit gaya ng kasabihan, kailangan mong makita kung sino ang may-ari ng aso bago mo bugbugin ang aso. Ang batang babae ay malinaw na hindi maliit na prito, at tiniyak ng binata na hindi kikilos ng basta-basta, baka madala niya ang kanyang ama sa ilang malubhang problema.
Anong gagawin natin? Aalis tayo. Napa-M si Trixie, halatang asar na asar. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Sis Trixie, baka pwede kong imbestigahan ng kaunti ang lalaking iyon. Ang kabataan ay hindi tanga, ang babae ay hindi madaling target, ngunit si Terence ay isang Alapierce lamang, ayos lang basta makikigulo sila kay Terence nang wala si Cheryl. Kahit na may magkamali, kahit na ang kaaway ay may seryosong background na sumusuporta sa kanila, hindi pa rin sila makikidigma para lamang sa isa sa kanilang mga manggagawa. Ang kanilang mga pamilya ay hindi masyadong makapangyarihan, ngunit ang kay Trixie ay ibang kaso. Gawin mo pagkatapos. Tingnan ang Audi S5, pati na rin AS5555, hindi isang masamang plato. Napailing si Trixie. Naiintindihan ko, sis Trixie. Kukunin ko ang aking mga tauhan sa sandaling ito. Nakayukong sabi ng binata. Nilabas niya ang phone niya at nagdial sa kung sino-sino sa phone niya bago nagbago ang mukha niya. Ano yan, bro? Confidential ang kotse na yan. Pero paano? Citizen's plate yan. Mula sa military. Okay, got it. Nilinggan ng binata si Trixie habang binababa niya ang kanyang telepono. Sis Trixie, confidential ng sasakyan. Narinig ni Trixie ang pag-uusap at hindi masyadong maganda ang kanyang sarili. Ang kotse ng kanyang ama ay confidential din, at hindi bihira para sa mga taong kasangkot sa gobyerno na gawing confidential ang kanilang mga sasakyan, hindi lamang sino man ang maaaring tumingin sa kanilang mga detalye. Ngunit ang komentong iyon tungkol sa militar ay naglagay ng pagsimangot sa mukha ni Trixie, isang plaka ng militar. Kinailangan ng higit pa sa ilang lokal na impluwensya upang makakuha ng isang plaka ng lisensya mula sa militar, lalo pa ang isang low-key na plate ng militar na tulad nito. Ngunit hindi yun mahalaga, ang target nila ay ang Alapierce, hindi ang babae. Si Trixie ay hindi natakot sa sino man mula sa militar, hindi kapag siya ay may kanyang ama na sumuporta sa kanya. Nandoon din ang lolo niya. Napangiti si Trixie sa naisip. Lumingon siya sa binata. Kung gayon, iwan muna natin ang sasakyan sa ngayon, alamin kung sino ang bodyguard na iyon, at kung saang kumpanya siya kabilang. Walang problema, sis Trixie. Nakaramdam ng problema ang kabataan nang marinig na ang Audi ay may confidential na military plate, ang kanyang sariling pamilya, para sa isa, ay hindi sapat na makapangyarihan para makipaglokohan sa mga taong ganoong kalibre. Sinabihan siya ni Trixie na mag-focus sa bodyguard sa halip na sa babae, gayunpaman, pinatahimik niya ang kanyang isip. Nagawa ko siyang kunan ng litrato kanina, kukunin ko na ang mga tauhan ko para tingnan ito ngayon. Oh, ikaw ba? Kinunan mo siya ng picture. Tanong ni Trixie, natigilan at natuwa sa parehong oras. Ipadala ito sa akin sa pamamagitan ng Bluetooth. 100 at siyam overtraining at sumasabog. Siyempre, hindi masyadong inisip ni Terence ang mga kiddos noon, wala naman silang pinagkaiba sa mga tulad nina Leandro at Rowan, kung tutuusin. Maaaring isang high school student si Terence, ngunit ang kawalang gulang na ipinakita ng mga taong ito ay medyo katawa-tawa sa kanya. Oy, kukunin ko si Tio Fredo na tapusin ang mga pamamaraan para sa iyong lisensya. Kapag nakabalik kami, kumuha ka rin ng isa pang kotse, para maihatid mo kami sa susunod na paglabas namin, okay? Sabi ni Cheryl habang nakatingin kay Terence mula sa rearview mirror. Kasalukuyang malalim ang iniisip ni Terence, masyadong abala upang mapansin ang mga salita ni Cheryl, sa pag-aakalang si Yasi ang kausap niya. Hindi masyadong natuwa si Cheryl sa hindi niya pinapansin ni Terence. Hoy, kinakausap kita. Hanem. Ako. Kumurap-kurap si Terence habang nakatingin kay Cheryl. Miss, napatawag ka. Oo, tumawag ako. Siyempre, ikaw, sino pa ba? Yasi. Nakatingin si Cheryl sa kalsada sa sandaling ito, hindi makalingon upang titigan si Terence. Ang paraan ng pagsasabi nito ni Cheryl sa orihinal ay parang iminumungkahi niyang tawagan si Terence na tsuhin. Hindi makaisip ng paraan para isalin ang biro na iyon. Naku, wala akong pakialam kung Tito, ang tawag mo sa akin. Nakangiting sabi ni Terence. Ha! Tumigil sandali si Cheryl bago naunawaan ang ibig sabihin ni Terence.
Ibinagsak niya ang kanyang paa sa preno sa sobrang galit. Ah! Sumigaw si Yasi, halos itapon sa windshield. Sheila, ano ba? Ah! Sorry! Lalong nairita si Cheryl nang mapagtanto niya kung gaano siya kawalang apekto kay Terence. Binalak niya itong ipagpayugyog ng kaunti gamit ang preno, ngunit muntik nang masaktan si Yasi. Terence! Sabi ni Cheryl na may galit na titig habang nakatalikod. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ano? Tanong ni Terence, na namiss ang mga sinabi ni Cheryl sa kanya kanina. Never mind. Nagpa siya si Cheryl na iwanan na lang iyon, hindi na masyadong mahilig makipaglokohan kay Terence. Kinuha ka ng tatay ko, kaya kailangan mong gawin ang sinasabi ko, hindi ko kailangang makipag-ayos sa iyo. Oh! Sabi ni Terence, hindi masyadong nag-iisip. Malamang ginagawa lang ni Miss ang ginawa ni Miss, naasar na naman sa mga walang kwentang bagay. Galit pa rin si Cheryl sa buong pangyayari habang hinihila niya si Yasi pataas kasama niya. Napagpasyahan niya na si Terence ay isang jerk kung tutuusin, kumikilos ng walang pakialam at kalmado nang kunin siya ng kanyang ama bilang tagasunod ni Cheryl. Si Terence, natural, ay hindi nag-isip tungkol dito. Ganito lang talaga ang mga batang mises, sa palagay niya medyo wala sa lugar kung mabait ito sa kanya, kung tutuusin. Tuwang-tuwa siyang nahiga sa kama pagkatapos magsipilyo at maghilamos. Nagplano siyang makipag-chat saglit kay Donathy, umaasang matututo pa siya tungkol sa mga bagay na magagawa niya ng may enerhiya. Hindi niya akalain na makakapaglipat siya ng enerhiya bago pa man sabihin sa kanya ni Donat. Dumating ka na. Sabi ni Donat, tahimik na nakatayo sa training space sa loob ng Jade. Elder Ni. Tuwang-tuwang sabi ni Terence nang makita ang matanda. Elder Ni, ano ang nasa loob ko? Paano ko ito maibabahagi sa mga tao? Lahat ng nabubuhay na bagay ay may ilang antas ng enerhiya sa loob ng mga ito ay isang bagay lamang na kailangan natin upang mabuhay. Kung paano natin sinisipsip ang nasabing enerhiya, bagaman iyon ang naiiba. Ang mga tao at hayop, halimbawa, ay nakakakuha ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkonsumo ng pagkain, habang ang mga halaman ay nakukuha ito mula sa pagsipsip ng mga sustansya at tubig mula sa lupa. Ang ginagawa mo, sa kabilang banda, ay sinisipsip mo ang enerhiya mula sa iyong kapaligiran. Paliwanag ni Donat. Ang enerhiyang sinisipsip mo ay medyo naiiba sa ibang enerhiyang binanggit ko, at nagiging komplikado mula doon, ngunit hindi sila masyadong naiiba sa asensya. Sipsipin mo yun at binabago ito ng iyong katawan, ginagawa itong isang anyo na matatanggap ng ibang nilalang. Naturally, ang enerhiyang ito na sinisipsip mo ay gumagana sa iyo gaya ng ginagawa nito sa ibang tao, maliban na ikaw lang ang makakapagpabago ng enerhiya. So sinasabi mo na kaya kong ilipat ang enerhiya sa loob ko sa ibang tao kahit kailan ko gusto? Tuwang-tuwang tanong ni Terence. The way the explanation was going, parang na-absorb ng ibang tao ang energy na ibinahagi niya sa kanila nang hindi man lang nagsasanay. Well, syempre hindi. Sabi ni Elder Ni, medyo hindi nakaimik sa sinabi ni Terence. Hindi bababasa kung ano ang natutunan ko tungkol sa unang yugto. Ang imposibilidad nito ay isang katiyakan doon, ngunit hindi ko alam kung ang parehong panuntunan ay naaangkop sa iba pang mga yugto. Hindi ko pa nakikita ang scroll pagkatapos ng lahat, kaya hindi ko masasabi ng sigurado. Kung gayon ang tungkol sa ginawa ko ngayon. Patuloy ni Terence, medyo nabigo. Hindi ba't ipinaliwanag ko lang na ang nangyari ngayon ay nangyari lamang dahil sa kakulangan ng enerhiya sa loob ng katawan ng lalaki? Wala siyang sapat upang suportahan ang kanyang mga pangunahing tungkulin sa katawan, at sa mga espesyal na pagkakataong tulad niyan kung saan maaari mong ipadala ang iyong enerhiya sa loob niya. Paliwanag ni Elder Ni. Ang isang malusog na katawan na gumagana ay hindi tatanggapin ang enerhiya na iyong inaalok dahil lamang sa hindi nito kailangan. Bagamat tandaan na ipinapaliwanag ko ito ng walang ganap na kaalaman sa Art of Dragon Mastery, ito ay isang bagay na naiwan ng master ng aking master, pagkatapos ng lahat. Ang paliwanag ni Elder Ni ay medyo komplikado, ngunit nakuha ni Terence ang diwa nito.
Ang kanyang enerhiya ay maipapadala lamang sa katawan ng ibang tao kapag ito ay isang emergency. Hindi ito gagana sa isang normal na katawan na walang anumang problema. Kaya karaniwang kailangan ng isang tao na magkaroon ng ilang uri ng problema sa kanyang katawan para makapagpadala ako ng enerhiya sa kanila. Tanong ni Terence. Maaari mong sabihin iyan, ngunit isipin ang mga epekto mula sa pagbubuhos ng enerhiya bilang isang bagay tulad ng pagpapanatili, ibig sabihin ay hindi ito gagawa ng anumang bagay tulad ng pagpapanumbalak ng isang nasirang organ sa orihinal nitong estado. Nagpatuloy si Donath. Sinabi ko ito kanina, pati na rin maaari mong patatagin at iligtas ang matandang lalaki sa lahat ng gusto mo, ngunit pagalingin ang kanyang sakit. Imposible lang. Bueno, mayroon akong iba pang mga paraan upang pagalingin ang mga sakit, sa pamamagitan ng mga karayom ng acupuncture at mga herbal na sopa sa gamot sa silangan. Maaari pa rin akong tumulong sa isang tao na gumaling ng paunti-unti. Sabi ni Terence, hindi na siya nabigo. Ang pagliligtas lamang ng isang tao mula sa bingit ng kamatayan sa isang emerhensya ay sapat na kamangha-mangha. Maaari niyang palaging simulan ang paggamot sa problema pagkatapos panatilihing buhay ang pasyente. Walang dahilan para mag-alok siya ng ganoong serbisyo sa matanda, gayunpaman ang dalawa ay ganap na walang kaugnayan, at ang labis na pagpapahaba ay magreresulta sa mga negatibong resulta, iisipin ng mga tao na mayroon siyang ibang intensyon. Nang masagot ang kanyang mga tanong, nagpatuloy si Terence na pakalmayan ang kanyang puso bago siya pumasok sa isang postere ng pagsasanay. Sabi ko, binatalin ano ang balak mong gawin? Biglang naputol si Elderney. Pagsasanay. Sagot ni Terence, naguguluhan. Hindi ba masasabi ni Elderney ang kanyang ginagawa, sa kanyang poster at lahat? Bakit mo sasanayin muli ang unang yugto? Wala kang scroll para sa ikalawang yugto, at ang enerhiya na iyong na-absorb ay hindi masyadong magre-react kung wala kang tamang pag-awit. Ibig sabihin ay medyo madali para sa iyong katawan na umapaw at sumabog ng enerhiya kung sobra-sobra ka sa iyong sarili. Nakangiting sabi ni Elderney, na parang nag-iisip kung tulala ba si Terence para ihanda ang sarili para sa isang pagsabog. Hindi inaasahan ni Terence ang bagay na iyon. Talagang maswerte para sa kanya na magkaroon ng koneksyon kay Elderney bago niya subukan ang isang bagay na ganito. Masisiraan siya ng bait kung ipagpapatuloy niya ang pagsasanay pagkatapos na makapasok sa unang yugto isang araw. Ngunit, hindi ba ako nag-aksaya ng kaunting lakas para pagalingin ang matandang lalaki ngayon? Medyo awkward na tanong ni Terence. Hindi ba kailangan kong lagyang muli iyon o ano? Babawi ito sa sarili pagkatapos ng isang gabing pagtulog, hindi mo na kailangan ng anumang pagsasanay para doon. Sabi ni Elderney habang umiikot ang kanyang mga mata, walang imek. Ang walang ingat na batang ito ay walang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. 110. Maaari mong palitan ang iyong enerhiya kapag natutulog ka. Tanong ni Terence, na halatang nabigla sa katotohanan. Masyado mong ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay, anak. Siyempre ang pagtulog ay nagbibigay ng enerhiya. Ano sa tingin mo ang natutulog ng mga normal na tao? Sa tingin mo ay humiga lang sila sa kanilang mga tiyan dahil naiinip sila. Natutulog kami upang mapunan ang aming mga katawan ng enerhiya, at ito ay pareho para sa iyo. Nagsanay ka na sa Art of Dragon Mastery, ngunit ang iyong katawan ay may sinabi pa rin, Donut ay isang tao pa rin. Medyo naaawa kay Terence. Hindi mo dapat palaging gawing komplikado ang mga bagay. Ito ay talagang simpleng konsepto, kahit na ang mga bata ay naiintindihan ito. I see. Sabi ni Terence, medyo nahihiya. Tama ang matanda, ginagawa niyang komplikado ang mga bagay. Well, yun na yun. Tumango si Elderney. Matulog ka na, mukhang ang tagal mong walang tulog. Man. Kawawang bata. Tahimik na natulog si Terence noong gabing iyon ang pinakamasarap na tulog niya simula noong lumabas siya sa kuweba na iyon sa nakalipas na mga taon. Nakalimutan niya na ang pagtulog na iyon ay muling nagdagdag ng enerhiya. Si Terence ay ganap na na-refresh sa oras na siya ay nagising. Tinatimad siyang naginat bago tinungo ang banyo. Isinuot niya ang casual na damit na binili niya kahapon, at lumabas sa sala.
Wala doon sina Cheryl at Yasi, malamang tulog pa rin sa kwarto nila. Binabantayan din ni General Wilson ang hagdanan. Inisip ni Terence kung ano ang hitsura ng kwarto ng isang babae, ngunit nagpa siya na mas mabuti kung makikita niya ito sa pamamagitan ng kumbensyonal na paraan kaysa sa pagsilip. Itinulak ni Terence ang pinto sa villa, at pumasok sa looban. Palagi itong tahimik kapag umaga ng katapusan ng linggo, halos walang mga sasakyan sa mga kalye ng villa. Nakita ni Terence ang Bentley ni Fredo na humihinto sa driveway. Mr. Linford, nasa labas ka. Nakangiting tumango si Fredo habang binabati si Terence. Uncle Fredo. Ang aga mo naman. Sabi ni Terence habang nakatingin sa oras. Hindi pa gising sina Sheila at Yasi, tama ba? Tinawag sila ni Terence na Sheila at Yasi dito, idway baka magkamali sa part ng author, pero oh well. No. Hindi pa ako maaga, dapat ay nag-iimpake na rin ang mga babae ng kanilang mga gamit. Mr. Linford, hindi ka ba magpapalit ng mas formal na kasuotan ngayon? Tanong ni Fredo pagkatapos tingnan ang mga casual na damit na suot ni Terence. Ako. Para saan? Tanong ni Terence, hindi sigurado sa nangyayari. Hindi mo ba alam, Mr. Linford? Laging nag-host si Mr. Charlton ng sulo-salo tuwing katapusan ng linggo. Ako, si Miss Charlton, at si Miss Yasi ang dumadalo, ngunit partikular na sinabi ng chairman na mayroon din kaming Mr. Linford. Paliwanag ni Fredo. Sulo-salo. Hindi inaasahan ni Terence na magkakaroon ng ganitong tradisyon ang mga Charlton, ngunit hindi niya tatanggihan ang imbitasyon. Sige, pero wala akong formal na damit. Kahapon ko lang ito nakuha, ang ibang set ko lang ay school uniforms. Medyo natawa lang si Uncle Fredo. Haha, ayos lang din, family banquet naman. Bakit hindi ka muna sumakay sa kotse, Mr. Linford? I'll go get the girls. Oh, okay. Tumango si Terence bago pumasok sa front seat. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Fredo na pumasok sa villa. Ang misyon na ito ang pinaka nakaka-relax na napuntahan niya, pero ang pinaka-weird din sa ngayon. Binigyan siya ni Old Linford ng misyon na ito nang wala sa oras, na sinasabing nakatakda na siya habang buhay kung gagawin niya ito ng maayos. Ngunit wala siyang kahit katiting na ideya kung ano ang misyon na iyon. Misyon ba niyang makipaglaro kay Miss Araw-Araw? Para maging bodyguard niya, yaya niya, kasama niya sa pag-aaral, kalasag niya. Hindi ito mukhang isang madaling misyon, ngunit pa rin. Ito ba ay talagang isang trabaho na dapat gawin ng isang S-class assassin at espesyal na operatiba? At si Terence ay hindi sapat na pipi para isipin na siya ay itinakda habang buhay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng ilang detalye ng bodyguard at pagprotekta sa miss mula sa dalawang delinquent. Anong uri ng internasyonal na biro iyon? Hindi ito maaaring mangyari, maliban kung may mali sa kanyang isipan si Pablo Charlton. Sa nakita ni Terence, ang chairman ay isang matalinong tao. Walang mali sa ulo ng lalaki, at ito ang pinaka-naguguluhan kay Terence. Talagang maghahinala si Terence na may pagkano laban sa kanya kung hindi siya binigyan ni Old Linford ng ganap na garantiya. Ang lalaki ay isang kakaibang matandang lalaki, ngunit hindi siya kailanman gagawa ng anumang bagay na makakasakit kay Terence. Ito rin ang dahilan kung bakit ginagampanan ni Terence ang misyon ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi man, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang Miss, o gaano kaganda si Yasi, at hindi mahalaga kung gaano ka-interesant ang karaniwang kagandahang iyon sa paaralan, pati na rin hindi niya kailanman ilalagay ang kanyang buhay at exposure sa taya habang naglalaro siya dito. Hindi nagtagal at lumabas si Fredo sa villa kasama ang dalawang babae sa likod niya. Parehong nakasuot ng damit sina Cheryl at Yasi na medyo mas nakasisilaw at mas bata kaysa sa isinuot nila kahapon. Ang kanilang makeup ay nagmukhang mas ladylike din. Binuksan ni Fredo ang mga pinto para makapasok sina Cheryl at Yasi bago siya mismong bumalik sa driver's seat. Medyo nagulat si Cheryl nang makita si Terence sa front seat. Hindi niya inaasahan na inimbitahan din ng kanyang ama si Terence sa handaan. Si Cheryl ay talagang isang medyo matalinong babae, kahit na ginawa siyang padalos-dalos ni Terence sa pamamagitan ng madalas na pag-asar sa kanya.
Hindi gagawin ni Fredo ang isang bagay tulad ng pag-imbite kay Terence sa kanyang sariling kagustuhan. Kailangan niyang gawin ito sa ilalim ng mga tagubilin ng chairman. Si Terence ay hindi gaanong nakakairite gaya noong una niya itong nakilala, at hindi naman ito isang masamang bagay para sa kanya na kumilos bilang kanyang tagasunod, ngunit ang kanyang ama ba ay talagang hindi nag-aalala tungkol sa isang lalaking naninirahan ng matagal sa kanyang vilya kasama niya. Pinaandar ni Fredo ang kotse, lumabas sa distrito ng Villa, at nagmaneho patungo sa sentro ng lungsod. Ang mga piging ng pamilya ni Mr. Charlton ay nakahost sa International Pablo Hotel, sa ilalim din ng Pablo Industries. Ipinaliwanag ni Fredo na isinasaalang-alang na ito ang unang pagkakataon ni Terence sa isa sa mga piging ng chairman. Anong uri ng mga tao ang naruroon? Mayroon bang anumang mga patakaran na dapat kong malaman? Sanay na si Terence sa mga ganitong kaganapan, ngunit hindi naman masamang magtanong kung tutuusin ay dumedalo siya sa piging ng kanyang amo. Bueno, palagi na lang ako, Miss Charlton, at Miss Yasi. Nagpatuloy si Fredo. Kung tungkol sa mga patakaran. Ito ay isang piging ng pamilya, para sa layunin ng pagre-relax hindi masyadong maraming mga patakaran na dapat ipag-alala. Huwag ka lang kumain ng marami, at siguraduhin kumain ka ng mas elegante. Dagdag pa ni Cheryl, naaalala kung gaano kalaki ang gana ni Terence. Haha. Ngumiti si Fredo, natural na alam ang kaunting alitan sa pagitan ni Terence at Cheryl. Hindi gustong mag-aksaya ni Mr. Charlton, kaya mas maganda para kay Mr. Linford na kumain hanggat kaya niya. Tito Fu. Medyo nalungkot si Cheryl sa sinabi ni Fredo, sinusubukang maging matamis habang nagsasalita. Bakit mo siya kinakampihan? Gusto lang sunduin ni Cheryl si Terence ng kaunti, syempre alam niya kung ano ang nagustuhan ng kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahan na sasagutin ni Fredo ang kanyang panunuyan ng ganoon lang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Miss Charlton, hindi ako pwedeng magsinungaling sa mga ugali ni Mr. Charlton sa likod niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Natatawang sabi ni Fredo. Nagpout lang si Cheryl, ngunit nagpa siya na huwag maglabas ng anumang sagot. Hindi alam ni Cheryl ang kanyang ginagawa, laging naiinis kay Terence, hindi ba dapat alam na niya ngayon na ang lalaki ang pinakamagaling na manginis sa kanya? Bakit niya pinaglalaroan ang mga kamay niya at ginagawa ito sa sarili niya? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.